Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin ang video, kikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At ang hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para man-notify kayo ng YouTube sa ating bagong upload. Halina at atin ang pakinggan ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapakinggan ninyo ngayon na ipaglilingkod ni Brother Eli Soriano ay ang mangangaral ng Diyos. Marami kasing mangangaral ngayon ay wala namang karapatan na mangaral. Marami sa kanila ay sa hanay ng mga charismatic born-again group. Dito, malalaman natin ang tunay na mangangaral ng Diyos. Halina at atin ang pakinggan. Yung paksa na pinag-aaralan ay ang mga katangian ng mangangaral ng Diyos. Nakita nyo noon na ang mangangaral ng Diyos ay marami na eh. Hindi ko na iisa-isahin. Mangangaral ng Diyos, mapagmahal, nakahandang magpakalugi. Ibinibigay ang kanyang buhay dahil sa tupa. Ngayon, ipagpapatuloy natin para makita nyo kung saan kayo papanig. Sinong mangangaral ang katutuparan ng mga sinasabi ng Biblia para matuto kayong kumilala ng sasamahan natin. Kasi merong mga tao sa pagsama nila sa mangangaral, meron silang mga iba't ibang point of view. Meron kaya sumasama sa mangangaral dahil abogado yung mangangaral niya. Sabi pa nga nung isang taga Bulacan nung araw ba't kayo kasasama dyan kay Perez? Walang pinag-aralan yan. Pinag-aralan yan. Kaysa magpaloko ka sa walang pinag-aralan, doon na sa may pinag-aralan. Ayan. Siguro, alam niya, mas magandang manloko yung may pinag-aralan kaysa sa wala, no? Ganon eh. Kaysa raw magpaloko ka sa walang pinag-aralan, doon na sa may pinag-aralan. Hindi ho batayan yung pinag-aralan para hatulan ng mangaral. Lalo na rin hindi batayan yung kanyang itsura. Yung kanyang anyo, yung kilos niya, yung taas niya, yung ganda ng kanyang pagmumukha. Yan huy, kung ang pag-uusap ay process of elimination, eliminated na lahat yan Tingnan niyo, i-eliminate natin. Sa pagkilala sa mangangaral, alisin natin yung mga hindi dapat pagbatayan. No? Dito sa isang talata ng unang Korinto, sa 1:26, ganito ang ating mababasa. Pakinggan nyo. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong. At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas at ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Yun. Maliwanag ko yun, no? Eliminated na yun. Hindi ang batayan ng pagiging sa Diyos yung nag-aral. Hindi rin yung mayaman. Sabi, mas dani ang wika ninyo, sabi ni San Pablo, ang pagkatawag sa inyo, mga kapatid. Hindi ang maraming marurunong na ayon sa laman. Hindi rin naman yung maraming mahal na tao. Hindi rin naman yung mga makapangyarihan ng pinili. Kundi pinili ng Diyos ang wika yung mga bagay na kamangmangan sa sanlibutan upang hiyain niya yung marurunong. Pinili ng Diyos yung mga bagay na mahihina, yung bagay na walang halaga, yung bagay na mababa, yun ang pinili ng Diyos. Kaya hindi mo batayan yung kung nag-aral siya ang totoo. Bakit? Pakinggan nyo sa 4:13 ng Gawa ng mga Apostol. Yung nagmamalaki dyan na sila raw tapos ng seminaryo. Kaya raw sila mangaral ng Diyos. Nagtapos sila sa seminaryo. O, tingnan nga natin kung pasado yun sa Biblia. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan at
pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang ay nangagtaka sila at napagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. Si Pedro at si Juan, yung pangunahing apostol na tinawag ni Kristo, mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang. Nakita nyo? Walang pinag-aralan, illiterate. Hindi marunong na English. Mga mangmang kung ang pamantayan ng tao pag-uusapan. Kaya hindi batayan nyo kung nag-aral siya, totoo eh. O baka naman yung magandang lalaki, yun ang totoo. 16:7 ng unang Samuel. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Kita nyo, hindi rin sa mukha, hindi rin yung taas. Iba ang pagtingin ng Diyos kaysa sa patingin ng tao. Ang tao, pag mataas, medyo maganda lalaki, iba ang dating. Lalo na pag blue eyes pa. Iba dating nun. Mas kapani-paniwala yun dun sa mga babaeng makakati. Pag pangit ka, ayaw sa'yo makinig. Hindi ho sa Biblia ganon. Ang sabi sa Biblia, huwag mong tignan ang taas ng kanyang kataasan o ang kanyang mukha, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa mukha, dadapot ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Kaya eliminated na yan, hindi pinag-uusapan niya kung maganda ka lalaki, totoo ka, hindi. Kung may pinag-aralan ka, totoo, hindi rin. Ay alin ang pinag-uusapan sa Biblia, mga kapatid? Sa pagkilala ng mangangaral na po pwede mong mapagtiwalaan ang kaluluwa mo. Tandaan nyo, ang mangangaral, pinagtitiwalaan niya ng membro na paaakay ka sa ministro. Kung minsan hindi lang ikaw, pati asawa mo at anak mo, pati apo mo, pinaakay mo sa mangaral. Mula sa pagkapanganak, nagpapabinyag ka. Hanggang sa mamatay, yung lolo mo, pinapabindisyonan mo sa mangaral. Ang kaluluwa mo, ipinagtitiwala mo sa mangaral. Kaya kailangan makita natin yung mga katangian ng mangangaral na katiwa-tiwalang umakay sa atin. At yan ang ating ipagpapatuloy ngayong gabi. Hindi ho sa gandang lalaki, hindi sa kilos, hindi sa anyo, hindi sa muka, hindi sa pinag-aralan. Alin ang mga nararapat nating makitang palatandaan sa mangaral para mapagtiwalaan natin ang isang mangaral. Dito po sa isang talata ng Biblia, merong ganitong sinasabi sa unang Pedro. Ganito ang pangungusap ni Apostol Pedro sa mga mangangaral na kasama niya. Pakinggan nyo. Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako. Akong matandang kasamahan ninyo at isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Ni hindi naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. Ayon. Sabi ho ni San Pedro, sa mga matatanda nga ang wika sa inyo. Yung matatanda ho, yun ang mga mangaral eh. Umaaral ako, akong isang matandang kasamahan ninyo at kasama sa hirap at sakit ni Kristo. Ang sabi ni San Pedro sa matatanda, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo. Ano ho ang isang tungkulin ng isang mangaral? Tagapangalaga. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo. Paano pangangalaga ang gagawin mo? Magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan. Ayon.
Ito, kung papansinin nyo, kailangan ng mangaral hindi namimilit sa kanyang pagiging puno. Gumamit ka ng pamumuno na hindi sapilitan. Ang ibig sabihin, kung magpapasakop man sa iyo ang tao, voluntaryo. Tama o hindi? Kung mag-aabuloy, ano? Voluntaryo rin. Huwag mong tutukan ng Armalite. Ha? Huwag mong bababala ang ititiwalag mo pag hindi nag-abuloy. Gumamit ang wika kayo ng pagtuturo o pagpupuno na hindi sapilitan. Kundi, ang wika ni San Pedro, may kasayahan. Kailangan magpuno ka ng may saya sa loob mo. Kahit mahirap, may kasayahan. Ayon sa kalooban ng Diyos, hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, ang sabi sa Biblia. Hindi dahil sa mahalay na pakikinabangin, na kaya ka nagmamangangaral, kaya ka nagpupuno para makinabang ka ng mahalay na pakinabang. Yun. Kung ito matatandaan ninyo, mga kapatid, ito po ay kalasag natin sa pakikitungo sa mangaral. Titingin kayo ng mangaral na hindi namumuno ng sapilitan. Talagang kung mamuno siya, kasi alam nyo, hindi naman kailangan pilitin ng tao eh. Pag ang tao may takot sa Diyos, hindi mo man sinasabihan, gumagawa eh. Hindi ba, no? Ang tao kasi may sangkap na kusang palo yan eh. Yung taong may malawak na wisyo sa isip, hindi kailangan nyo na parang pako na kung hindi pukpukin eh. Hindi babaon ang wika ng Tagalog. Yung tao ho na mayroong wisyo, marunong makisama, marunong kumilala sa karapatan ng kapwa, hindi ho lahat yung gagawin nun eh iuutos. Yun ho eh may kusang palo. Kaya kung halimbawa may kusang palo naman yung pamumunuan mo, o palagay mo na wala lang ang kusang palo, hindi mo dapat pilitin. Gumamit ang wika kayo ng pagpupuno na hindi sapilitan. Hindi rin naman sa gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging uliran ng kawan. Ayaw ng Diyos yung ikaw ay parang Panginoon. Ngayon no, mga mangaral, nako, parang Diyos. Hindi parang Panginoon, parang Diyos na. Sabi nga ng miyembro, mahawakan ko lang ang kamay ni kapatid na iraan nyo, pwede na ako mamatay. Para na ako umakit sa langit. Baka pagkaganyan ang pakiramdam mo, lalo na pag hinalikan ka. Ano? Eh siguro papayag ka na rin buntisin pagkaganyan ang pakiramdam mo. Meron ng ganun mga tao binuntis sa iglesia, binuntis ng mangaral. Bakit nabuntis? Tiwalang-tiwala kasi. Hindi niya alam yung mangangaral niya, kinakapital lang yung pagkamangaral para pagsamantalahan siya. Kaya ang sabi sa Biblia, hindi rin naman gaya ng kayo may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo maging uliran ng kawan. Ayun, ang sabi ng Diyos sa mangaral. Ang mangaral ho, padron, ehemplo, example, molde ng pagkilala ng tao sa Diyos. Hindi siya diktador. Hindi rin siya parang Panginoon. Diyan lang sa termino na yan, mahirap nang pumasa ang marami. Yun lang tawag nila. Meron mga ngaral, kung tawagin ng miyembro, Sir. Sir. Ako, ayoko patawag dun Pag may tumawag na kapatid sa akin, pastor, hindi ka ako brother. Hindi sir, brother. Kapatid. Yung kasing sir, alam niyo yung pinag-ugatan ng salitang sir, kung mag-aaral ka ng semantics at saka ng rhetorics, yung sir, may kasinonimong Panginoon. Lord. Sa Old English, sa mga British, yung sir means Lord. Ngayon, papatawag ka, mangaral ka, sir. Yung iba naman, hindi naman sir, beloved evangelist. Reverend pastor. Most reverend pastor. His Eminence. Ayan. Yan ang mga tawag pa lang, hindi napapasa ron Kasi, as if they are showing that they are
higher. Higher in rank and higher in personality than their members. Samantalang kung titignan mo kay Kristo, sino bang ang pagsasama ng mga ngaral at miyembro ang pinag-uusapan? Kung ang Diyos ang tatanungin mo, sino ba mas mahalaga dyan sa dalawa na yan, ha? Pakinggan niyo ang pangungusap ng ating Panginoon sa isang talata ni Mateo. Ito ang kanyang sinasabi. Sapagkat alin ang lalong dakila? Ang nakaupo baga sa dulang o ang naglilingkod? Ayan. Nagtatanong si Kristo doon sa kanyang mga alagad. Sino ang mas dakila? Yung nakaupo sa dulang o yung nagsisilbi sa dulang? Alam niyo naman yung dulang yung lamesa. It means simply a dining table. Yung dulang. Sino ang dakila? Yung nakaupo o yung servidora? Anong sagot nyo, mga kapatid? Sino mas dakila? Yung nakaupo sa dulang o yung naglilingkod sa dulang? Pasagutin natin ang kasulatan. Sapagkat alin ang lalong dakila? Ang nakaupo baga sa dulang o ang naglilingkod? Hindi baga ang nakaupo sa dulang? Sino ang dakila? Yung nakaupo. O ano ngayon na ibig sabihin ni Kristo? Tuloy natin. Datapwat ako'y nasa gitna ninyo na gaya niyaong naglilingkod. Kung ang dakila yung pinaglilingkurang nakaupo, ang sabi ni Kristo, ako'y nasa gitna ninyo gaya ng naglilingkod. Sino mas mataas? Ha? Kung relasyon pang kapatiran ng pag-uusapan, para sa Diyos mas mataas pa yung mga kapatid eh. Tapos ikaw naman papatawag ka, Most Reverend. Alam mo bagay sa'yo? Sampalin ng bareta. Hindi mo naintindihan yung sinasabi sa Biblia. Patatawag Most Reverend pa. Ano na natira sa Diyos? Inangkin mo na lahat. Most Holy, Most Reverend. O ano pa yun sa Diyos? Superlative degree na yun ng adjective at saka adverb eh. Kaya pagka Most Reverend, Most Holy, wala nang kasunod yun. Ano yung natira sa Diyos? Wala na. Kaya sa tawag pa lang they are showing that they are superior. Oh? They want you to feel that they are superior than you. Over you. Kaya ang mga mangaral sa mga kanilang mga titulong ginagamit, mahalata mo sila. Di ba? Mahalata mo. Meron silang karir. Gusto nila magpakadakila. Pero kung kukunin mo yung nasa Biblia, sino ang dakila? Yung naglilingkod sa dulang o yung nakaupo sa dulang? Yun kang nakaupo sa dulang. At ako'y naririto sa inyong wika ng Panginoong Jesus, nung panahong nangangaral siya sa mga apostol, ako'y nasa inyo gaya ng naglilingkod sa dulang. Mahirap matanggap yun ng mga ngaral Kasi ang kanilang, they have fashioned their thinking, para paniwalaan nila sa kanilang sarili, ipaniwala nila sa mga tao na sila ay mas mataas, superior, kaysa sa kanilang mga inaakay na kapatid sa iglesia. Hindi po ganon sa Biblia. Baliktad. Kaya alam nyo, yung mga ngaral na sa Diyos, merong katangian yun Ang isang katangian nun, mapagpakumbaba yun. Mababa yun sa Diyos. Kung anong gusto ng Diyos, yun ang sinusunod niya, kahit na siya ay matapakan na Kahit na wag mo na siyang pansinin. Kahit na siya wag mo nang pahalagahan. Pakinggan nyo sa 2 Korinto 13:7. Ganito ating mababasa. Ngayoy idinadalangin namin sa Diyos. Sabi ng mga apostol. Anong dalangin nila? Na kayo'y huwag magsigawa ng masama. Hindi upang kami mangakitang subok, kundi upang gawin ninyo ang may karangalan. Kahit kami maging gaya ng itinakwil. Ang dinadalangin namin sa Diyos, huwag kayong gumawa ng masama. Hindi upang makita kaming subok, kundi upang gawin ninyo ang may karangalan. Kahit na kami maging gaya ng mga itinakwil. Kahit na sila'y maging parang outcast among the members. Kahit na sila'y parang walang kwenta na sa miyembro. Basta gumawa lang kayo ng mabuti. Nang may karangalan, sapat na sa amin ang wika ni Apostol Pablo. Kaya meron siyang diwa nung nung pagpapakababa bilang mangangaral ng Diyos. Ayon. Ang kanyang tingin sa miyembro,
tinataas niya yung miyembro sa isang pedestal na mas malaki kaysa sa pedestal niya. Ganon ang sinasabi sa Biblia. Kasi, alam nyo, ang mangangaral sa talagang pag-uusap, sasabihin mo, sugo ka. Sa kanila, pag sinabing sugo, aba, mataas na mataas, parang hindi mo maabot. Ladaan ka muna ng 65 gwardya bago mo makausap ang sugo. Ganon ang kahulugan sa kanila ng sugo. Ako kung sabihin kong sugo ako ng Diyos, hindi ganon ang diwang ibig kong i-convey sa tao. Ang kasalita kasing sugo sa Biblia ay utusan. Utusan ang sugo. One who is sent of God ay alipin ng Diyos. Utusan. Kaya hindi siya mataas, hindi siya superior ng pinagsuguan sa kanya. Parang yung mga anghel. Akala nung mga Katoliko, yung anghel mataas. Hindi nila alam, ang anghel, kasangkapan lang ng Diyos sa paglilingkod sa tao. Pakinggan nyo sa 1:14 ng Hebreo. Hindi baga silang lahat Yung mga anghel, ay ano yon? ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng magmamana ng kaligtasan? Di ba yung mga anghel na yun mga espiritong tagapaglingkod? They are servants. Tagapaglingkod, isinugo upang maglingkod sa kapakinabangan ng mga magmamana ng kaligtasan. Ang mga taong maliligtas, yung magmamana ng kaligtasan, mas mataas ang kategorya ng mga anghel. Nung mga anghel, akala nila. Pero hindi yung gano'n. Mas mataas ang kategorya ng taong ililigtas ng Diyos kaysa sa anghel. Para sa Diyos. Para sa Katoliko, iba, mas mataas ang anghel. Kaya sinasamba nila yung mga anghel sa Biblia, yung anghel ayaw pasamba Nung sasambahin ni Juan, ayaw pasamba yung anghel Bakit? Pakinggan nyo sa 22:8. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mo, huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin. Tabo, kung kapwa mo lang ako alipin, sabi kay Juan, huwag mo ko sasambahin. Kapwa mo lang ako alipin. Sumamba ka sa Diyos. Ang anghel, mga espiritu lamang na tagapaglingkod para maglingkod sa taong maliligtas. Ngayon, ano po ibig ko sabihin? Ganon din naman ang kalagayan ng mangaral. Hindi mas mahalaga ang mangangaral sa Diyos kaysa sa tao na pinaglilingkuran niya. Ang mas dakila yung nakaupo sa dulang kaysa sa nagsisilbi sa dulang, ang wika ng ating Panginoon. Anong katunayang ganyan nga ang diwang sinasabi ng mga apostol? Pakinggan nyo sa Korinto, ganito ating mabasa sa 4 at versikulo 5 ng 2 Korinto. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon. At kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Kita nyo? Hindi namin ipinangangaral ang aming mga sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon. At kami, sabi ng mga apostol, kami, kasama ni Pablo yung iba niyang kapwa-apostol, kami gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Ang mangangaral, alipin, servant. Alipin, pwedeng utusan ng miyembro. Alam nyo ngayon, baligtad uli. Ang mando ng mando, yung mangangaral. Siya parang Panginoon. Samantalang sa Biblia, ang kailangan, ang mangaral siyang alipin. Dahil kay Kristo. Alipin sa ngalan ni Kristo. Ito pa isang baliktad. Sa isang talata ng Ezekiel, sa 34:3, ganito ating mababasa. Binaliktad din ito ng mga pastor ngayon. Basa tayo. Kayo'y nagsisikain ng gatas, at kayo'y nangananamit sa inyo ng lana. Inyong pinapatay ang mga pinataba,
ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Anong ginagawa nila sa uno? At ang salita ng Sa dos, sa Panginoon, dos. anak ng tao, manghula ka laban sa mga pastor ng Israel. Manghula ka at iyong sabihin sa kanila, sa mga pastor, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa aban ng mga pastor ng Israel na pinakakain ang kanilang sarili. Hindi baga dapat pakanin ng mga pastor ang mga tupa? Oh. Sa abay ka ng mga pastor ng Israel, pinakakain nila ang kanilang sarili. Hindi baga nararapat pakanin ng pastor yung tupa? Hindi ba yun naman ang talagang katalagahan, ano? Ang nagpapakain sa tupa, sino? Yung pastor. Ngayon ho, ang pinakakain ng tupa, yung pastor. Eh, lahat ng nasa kanya galing sa miyembro eh. Galing sa ikapo, sa love offering, sa prayer request, sa miracle seed faith. Ha? Galing sa SSS, sulong sa sulong. Merong handog, may tanging handog, may tanging handog, may ikapitong Sabado. Ha? May ako, takot-takot na inimbento yan. Eh, paano hindi kakain nga ang pastor? Daing ang makakain, bundat na bundat. Bakit? Hindi ba nararapat ikang pakanin ng mga pastor ang mga tupa? Kayo ang wikay nagsisikain. Sige, tuloy. Kayo'y nagsisikain ng gatas, at kayo'y nangananamit sa inyo ng lana. Inyong pinapatay ang mga pinataba, ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Yun. Kumakain kayo ng gatas, nananamit kayo sa inyo ng lana. Bagay na alala ko nung minsan nasa Pampanga ko. Brother, kinakain ba yung gatas? Kasi basahin mo ulit nakasulat. Kayo'y nagsisikain ng gatas. Hindi ba yung gatas iniinom? Sabi niya. Kinakain din po yun. May byproducts po ang gatas eh. Mas masarap po yung byproduct ng gatas kaysa sa gatas. Yung mantikilya, nasa Biblia, ang mantikilya ay lumalabas sa pagbati ng gatas. Yun. Ang keso, galing din sa gatas. Di ba? Di ba? Marami hong byproducts ang gatas. Sabi ng Diyos sa kanyang pagsumbat sa mga Israelita, nagsisikain kayo ng gatas? Nananamit pa kayo ng lana. Lana, damit. Ako rin, lanang hubaran. Pero hindi talaga lana. Simple naman damit ko, mura lang. Ito, 185 lang pantalon ko. Hindi ako nahiya nun eh. Kung karangalan ng iba yung magdamit ng napakamahal, kahihiyan ko sa Diyos yun eh. Kaya ho, ang medyas ko, yung tig 15 pesos. Gusto niyo makita? Wag na't baka mamaya may butas pa eh. Ha? Ang aking panyo, mumurahing mga panyo. Binigyan nga ako ni kapatid na Mary Manlangit ng mamahalin, hindi ko ginagamit eh. Kasi nahihiya ako sa Diyos na para akong prinsipe. Na maganda damit, maganda panyo, mahalang. Ang totoo, yung aking unan supot ng arena eh. Ang punda niya eh. Sinanay ko sarili ko sa ganun. Bagaman, bago ako nangaral, hindi naman kami pulubi. Alam niyo naman yung mga Suryano, di ba? Hindi ako pulubi bago ako nangaral. Pero nung ako'y mangaral at magdala ng katwiran, pinilit ko ang sarili kong matuto na kumain ng hindi masyadong masarap, magdamit ng hindi masyadong maganda, sapagkat nakakahiya sa Diyos eh. Na ang sabi ng Diyos sa aba ng mga pastor na Israel, pinalalamon nyo inyong sarili, hindi nyo pinakakain ng tupa. Nananamit kayo sa inyo ng lana, kumakain kayo ng gatas. Kita nyo? Ano ba yon? Yung gatas kasi, isa sa pinakamasarap na pagkain ng araw yan eh. At yung lana naman, yun ang pinakamaganda halos na damit. Ganyan ho ang mga pastor. Ganyan yung mga pastor na yung patay na yon. Pero yung diwa nun, maraming nagkalat ngayon sa mga pastor natin panahong ito na ginawa nilang hanap buhay ang relihiyon.
Biro mo, 10 taon lang may eroplano na. 10 taon lang. May eroplano na. May bahay na sa Ayala Alabang Village. Ha? Meron ng 100 million na capital. Anong tawag sa SEC noon? Capital stock. Capital stocks. 100 million na ang capital stocks. Sa loob na 10 taon, ha? Eh kung pagkukumparahin mo naman, eh siguro mas marami naman akong alam na talata sa Biblia kaysa ron eh, no? At kung pagkukumparahin mo naman, bagaman sinasabi niyang pogi raw siya, eh, hindi naman siguro ako masyadong nahuhuli ron sa kapangitan, ano? Ha? Pero sa loob na 10 taon, may sariling private plane. Ako kaka-31 anyos na ako sa ministeryo. Matagal na ako nangangaral, marami na ako nalibot. Marami ng puyat ang nagdaan sa buhay ko. Hanggang ngayon, wala rin akong masasabing sariling pag-aari. Ha? Wala. Nakabili ko ng pag-aari rito, yung barracks, yung dati natin pinagtitipunan. Diba? Naloko pa pala ako dun sa lagay na yun. Yung pala hindi kanya ibinenta sa akin. Nung byuda. Ngayon, inaaway ako sa husgado. Eh sabi ko, sige magdemanda ka. Nagdemanda. Nung mabasa nung abogado yung kanya demanda, umatras. Kumuha na naman uli ng ibang abogado. Nung mabasa na naman ng abogado yung aming sagot, umatras na naman uli yung isang abogado. Ngayon, kumuha na naman uli yung isang abogado. Nung mabasa na naman uli yung sagot namin, umatras na naman uli si Iglesia pa ni Cristo, no? Si Montero. Tuwing makikita ng abogado yung kaso, umatras, eh talo siya. Hindi lang kumikibol. Pag dinimanda ko na istapa, eh kulong yun eh. Biro mo, ibenta mo, hindi iyo. Binenta sa akin. Hinulog-hulugan ko. Wala naman akong pambili. Eh, maririmati sa China Bank. Isinala niya sa China Bank. Kinausap ko yung vice presidente ng China Bank, si Attorney Dairit. Attorney, maipagtitiwala niyo baka ako sa akin yung utang nitong si Mrs. Bu? Pwede ika. Di i-assume ko na ho. O ika, magkano hulog ko sa buwan? 39,000 ika. Nako, talaga namang pinapawisan pati singit mo dun sa pagluluto para makahulog ka lang sa isang buwan ng 39,000. Eh di, nakakahulog na ako ng malaki. Meron na 1 milyong mahigit. Nakaka3 taon na eh. Aba, nung matatapos na yung grace period para i-repurchase niya yung property, naggagawa na ng kung ano-ano, nagsampa na ng demanda. Kaya sabi ko, tinanong ko abogado, Attorney, hindi ba ako ito legal naman ng bilihan? Oo nga, ika legal, pero illegal ika yung nagbenta sa'yo. Kaya ang katapos-tapusan ika niya, hindi mo rin makukuha yan. Kaya yung sabi ko doon sa barracks, goodbye. Wala tayong pag-asa ron. Doon sa atin dati pinagtitipunan, pero halaga hong mahigit na 6 na milyon yun, yung naipundar ko roon. Para hindi para sa akin, para sa kapatiran yon. Pero ako ho ang nagpilit na gumawa ng paraan para mabayaran yon. Hindi para magpayaman ako sa sarili, kundi para sa gawain. Nagpatayo ako ng orphanage sa Pampanga para sa kapatid, ang nakatira kapatid. Kaya ako naniniwala na wala akong masamang intensyon sa kapwa. Eh ang nangyayari, ako naman kung wala kang masamang iniisip, yung pala hindi niya pala pwedeng ibenta yon dahil 5 ang anak, 5 sila. 4 ang anak niya, 1 siya. Eh sa property pala, pag naiwan ka ng iyong asawa, 1/5 lang ang iyo kung 5 kayo. Kasi yung kanyang ibang property na ibenta niya, kaya itong natitirang ito, 1/5 na lang ang kanya. So kat ibenta sa akin yung 1/2, hindi pala pwede sa mga anak yun. May habol yung anak. Nasubo ako sa masama, bunga ng aking pagtitiwala sa kapwa, hindi bali. Natutupad lang yung nasa Biblia. Hanggang sa oras na ito, wala tayong pag-aari na masasabing atin. Meron ng kapiraso, napurnada pa. Eh, yun hindi galing sa miyembro yun, no? Hindi ho galing yan sa miyembro. Yan eh, binabaya ng unti-unti. Buwan-buwan. Talaga namang hirap na hirap ako. Naglagay ako ng pagkakakitaan dun sa Parañaque. May auto supply tayo ron, may restaurant tayo ron. Yung unti-unting kinikita, pinagsasama-sama natin. Meron tayong feed supply.
para lang makatugon sa mga iba-ibang bagay. Bandang huli, tayo pala biktima ng panluloko ng kapwa. Talagang ganun lang, wala tayong magagawa. Pero pinatutunayan ko lang sa kapatid na hindi ako pareho ng ibang pastor. Na lahat ng nasa kanya galing sa miyembro. Pati yung lalamunin niya galing sa miyembro. Dapat sana siya magpakain eh. Siya ang pinalalamon. Ha? Eh hindi kasi ganun ang mangaral ng Diyos eh. Pakinggan nyo sa 2 Korinto 12 at 14. Narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumarian sa inyo at ako'y hindi magiging pasanin ninyo sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo kundi kayo. Sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang kundi ng mga magulang ang mga anak. Sapagkat, ang sabi ni Pablo, hindi nararapat na ipagtipon ng mga anak ang magulang, kundi ang magulang ang nararapat magtipon para sa mga anak. Ayan. Siguro, wala namang makakasumbat sa aking kapatid na hindi ganun ang ginagawa ko. Ako nga ang nagtitipon para sa mga kapatid eh. Kung hindi po ako nagpilit na makabili ng kapirasong pagdadausan ng pasalamatan, wala. Ayun, awa ng Diyos, nakapagpundar ako ng lupa. Ngayon, yung lilipatan, meron hong 4 na hektarya yung lilipatang lupa ng kapatiran. Ayun, konti na lang ang gagastusin. Kaya nga, nagpapasaklolo na ako, konti na lang ang gagastusin eh. Mga 1 milyon na lang. Ba't kayo natawa? Konti na lang yun dahil ang ginastos ko rin mahigit ng 4. At yung halaga ng lupa ngayon, natabi sa subdivision, halaga hong 28 milyones ngayon yung lupang nabili ko na yon. Nabili ko lang ho yan 1 milyon kalahati. Nilughulugan ko. Ayun ngayon, mahigit na 28 milyones kung ipaparis mo doon sa halaga ng subdivision. Nakatabi ho ng subdivision eh. Malapit sa highway, malapit sa super, malapit sa MacArthur Highway. Kaya maganda location. Yun, hindi maisusumbat ng kapatid na hindi ko ginagawa yun na ipagtipong ko kayo. Meron kayong, kagaya niyang barracks na yan. Diba? Ito. Bakit nandito tayo ngayon? Mag-isa lang naman ako nagdilihensya rito eh. Utang ko lang naman ito eh. Pinandown ko rito kay Mrs. Tang. 210,000. Nakaka-300,000 na ho tayo rito para lang tayo huwag mainitan doon sa kapiraso ron. Pinapagawa pa. Kaya sabi ni Pablo, ako'y gugugol. Malaking paggugol. Sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak. Ayan. Pinipilit ko sanang magawa yon. Sa tulong ng Diyos, siguro magagawa natin yon bago tayo mamahinga. Yun ho ay paraang kasi ng Diyos sa Biblia. Ito, mga gawain ng mga ngaral na sa Diyos, na hindi siya ang laging kahig ng pakinabang. Katulong siya ng kapatid sa pagsasakripisyo dahil sa gawain. Kung kayo nabibigatan, mga kapatid, nabibigatan din ako. Pare-pareho lang tayo. Baka nga kung minsan, mas mabigat yung daladala ko eh. Kasi biro mo, may kapatid, manganganak misis ko eh. Ano problema ka kung manganganak lang naman pala eh. Mura lang yan, 300 lang hilot. Hindi ho eh, cesarean ho eh. Hindi cesarean, Doktora Cabanilla, abunohan mo na ha. Ika. Wala rin naman pera si Doktora Cabanilla ang marami. Kaya pagka medyo gipit na, Brother Eli, yung inabono ko. Sige ka ako, yung upa dun sa pwesto. Ipanapal mo na. Kaya hindi ko makita yung upa dun sa pwesto eh. 2 pwesto yung inuupahan dun sa barracks eh. Hindi ba yung ibaba? May beauty parlor dun at saka may clinic, ano? Muupa yung mga doktor. Hindi ko nahahawakan na yun. Bahala na si doktora ron. Kasi, meron magpapagamot na kapatid, libre na nga doktor, libre pagamot. Ayun, alam ni Doktora Cabanilla eh. Si Doktor Navarro, alam din niya rin. May magpapagamot doon sa bandaron, amin ang gamot. Yun eh, ginagawa natin dahil naniniwala tayong nasa Biblia yon.
Na kaya tayo nagkakaganon, sabi ng Diyos yun ang mangangaral, gumugugol talaga sa kapatid. Hindi siya ang ginugugulan. Tayo lahat gugugol. Hindi nyo masasabi mga kapatid na hindi ako gumugugol sa samahang ito. Kumikita kasi ko Kumikita po ako Kahit anong kwenta gawin nyo, kumikita ako. Yung feed supply dun sa Pampanga, kumikita ho ng 300,000 sa buwan yun. Yung feed supply. Pero wala akong pera. Bakit? May kapatid, Bradley, alaga akong baboy Sige ka ako. Pahiramin mo muna akong biik. Pinahiram ko, 8 biik. Paano ikaw makakarating sa amin yan sa Quezon? Di sakay mo ka ako sa sakyan. Wala ikaw ako sa sakyan, piram ng jeep. Wala ka ako yung jeep sira Umarkila ka na lang. Umarkila, 1,008. Ako nagbayad ng arkila. Tapos dumaan sa feed supply, kumuha ng 5 kabang feeds. Nalagaan na. Pagkaraan ng 6 na buwan, nabalitaan ko, binenta na. Pagdating sa Manila, pagkaraan ng 8 buwan, Bradley, yung napagbentahan ko, napakialaman ko lahat Ibig mo sabihin ka, kahit buntot, walang natira. Wala ka dahil nagipit kami. Ganun ba? Sige, ganun. Ang sarap nung ganun, Yung nabiik, yung papids, pati Tapos kahit balahibo, wala kang parte. Alam ng mga kapatid yun. Yung feed supply, ganun na nangyayari. Kaya wala rin ako makitang-kita ko May uutang ng kapatid na bigas. Nakain na. Matagal lang dumi yung bigas, hindi na bigas. Naging dumi na. Pero hindi na bayaran. May mga baboy, meron. Bradley, kakasal yung anak ko ano ngayon yung maipaglilingkod ko sa'yo? Humihingi ka ng 1 lilitsunin sige, go ka ron. Ayun. Ganyan. Ganyan kasi samahang nasa Biblia Magsasakripisyo ka, alang-alang sa kapatid. Magsasakripisyo naman ang kapatid, alang-alang sa gawain. Tayo lahat magsasakripisyo. Hindi ang nagsasakripisyo lang ang miyembro at ang mga ngaral, puro ganansya. Hindi ganun ang nakilala kong relihiyon. Ang relihiyon sa Biblia, sakripisyo ng miyembro, sakripisyo ng ministro sa pagtalima sa aral ni Kristo. Yun ho ang relihiyon sa Biblia. Hindi benepisyo. Hindi paraan para makinabang ka o magpayaman. At alam nyo, sa mga ngaral na sa Diyos, hindi niya inaalintana yung halimbawa siya nalulugi. Ito nakasulat yun Babasahin ko uli. Nabasa ko na ito noong nakaraang linggo, natatandaan ko. Ito po ang sabi ni San Pablo sa Filipos. Oo nga. At lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. Yun, sabi ni Pablo, tiniis ko ang kalugihan. Alam niyo, mahirap malugi. Naisip ko maghapon ako dun sa restaurant. Meron pagkakataon sa dain nung bumibili. Nung humarap po ako sa Kalanay alas 7, nang umalis ako'y alas 8 ng gabi. Alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, maghapon ako sa Kalan. Sa dain ho lang bumibili. Alam niyo, hindi niyo na ipagtatanong, masarap po luto ko Kaya walang tigil yung bumibili. Dahil ang napagbila namin maghapon mahigit sa 15,000. Nako, nung gabi may dumating na kapatid nangungutang ng 20. Nako, abunado pa ako. Sa loob-loob ko. At yung inutang na yun hanggang ngayon di pa bayad. Magtatatlong taon na. Ang ibig ko lang sabihin, naaalala ko lagi yun. Miro mo, pinagpaguran mo, hirap na hirap ka. Alas 3 pa lang. Namimili na ako sa farmer's market. Ako namimili. Ako magluluto. Doon. Nung ipinupundar ko yung restaurant doon sa Parañaque. Tapos, yung pinaghanap buhayan mo halos 1 buwan, 1 tao lang ang hihingi nun. Mahirap tiisin yun, Pero ang sa pangungusap ni Pablo, nararamdaman mo yung sakit ng loob niya, Na ang sabi niya, at
Lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Na Naalang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay. nagtitiis yung mga ngaral ng kalugihan. Talagang titiisin mo. Kung di mo titiisin, hindi ka papayag eh. Di magpatulo ka ng pawis mo eh. Pinagpatuluan ko rin ikaw gagamit. Biro mo ng utang ka, ako magbabayad. Kaya sabi ni Pablo, tinitiis ko ang kalugihan sa lahat ng bagay. Alang-alang sa dakilang pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Naalang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan sa lahat ng bagay. Inari kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. Yan ho ang mga ngaral na sinasabi sa Biblia. Hindi ko sinasabing ako yun, no? Pero pinipilit kong magawa yung mga ginawa na yun ng mga apostol na nagpapakalugi alang-alang sa gawain ng Diyos, alang-alang sa kapatid. At alam niyo ang pagmamahal ng mga ngaral sa kapatid, pakinggan niyo sa Tesalonica, ganito ating mababasa sa talata. Gayon din kami, palibhasa'y may magiliw na pag-ibig sa inyo, ay kinalugdan namin kayo'y bahaginan, hindi lamang ng ebanghelyo ng Diyos, kundi naman ng aming sariling mga kaluluwa. Yun. Kinalugdan namin bahaginan kayo, sabi ng mga apostol. Palibhasa'y mahal namin kayo, binahaginan namin kayo, hindi lang ng ebanghelyo, kundi pati naman ang aming sariling kaluluwa. Pati yung katawan niya, ay dinadamay niya sa kapatid pagkailangan. Ganon ang mga ngaral. Ang totoo nga yung tunay na mga ngaral na Diyos, sa 10 ng Juan, ganito ang sinasabi sa versikulo 11. Eto, babasahin natin. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinapangangalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Ayun, sabi ng Biblia, yung mabuting pastoreka, ibinibigay niya ang kanyang buhay dahil sa tupa. Pero yun ikang upahan, tumatakas yun. Nakikita niya dumadating ang lobo, tumatakas siya. Pinababayaan niya yung lobo na guluhin yung tupa. Nangangalat ngayon ng tupa. Ayun, siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan. Hindi siya ang may-ari ng tupa. Ganyan ang dapat nyo maintindihan. Kaya yung sa Diyos, hindi ganun. Hindi po pwedeng yung kanyang tupa pabayaan niya. Hindi siya tatakas. Ibibigay niya ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Pwede hindi lang katawan ang ibibigay. Sabi ni Pablo, binahaginan namin kayo hindi lamang ng ebanghelyo, kundi ng aming sariling kaluluwa. Ano pa? Pati buhay, ibibigay pa. Yan ang dapat nating maunawaan. Kayo, pag maghahanap po kayo ng mga ngaral, yun ang ganun ang hanapin nyo. Pag nakakita kayo ng ganun, nako, pag nakakita ka ng ganun, swerte mo. Na mangaral na nakahandang ibigay sa'yo, lahat nung ipinapabigay ng Diyos na nasa Biblia. Marunong magpakalugi, marunong gumugol, pati buhay, kaluluwa, gugugulin para sa gawain. Yung mangaral na hindi nag-aagrabyado ng miyembro, hindi nagpapabigat sa kapatid. Yun, mga katangian ng mangaral ng Diyos na nasa Biblia yon. Maraming salamat sa mga nanood at sumuporta sa aking channel.